Finally, ang laban ng Okita Soji at Susanoo no Mikoto ay masasaksihan na natin dahil ngayon ay lumabas na ang spoiler chapter 87 ng Record of Ragnarok kung saan ay matutunghayan natin ang strength and capabilities ng both representative ng humanity at mga gods sa magaganap na pagdedwelo for 10th round. Nagsimula ang spoiler chapter sa different kind attack ni Okita Soji dahil tumalon ito papaitaas para magsagawa ng slashing downward attack sa God Slayer. Sinabi pa nga sa spoiler na pinapakita ni Okita Soji ang sabik nito sa paglalaban at ang galit niyang pumaslang ng kahit sinong gods na kanyang makakaharap. Natuwa nga yung ibang Shinseigumi na kasamahan ni Okita Soji dahil ayon pa sa kanila na hindi daw alintana sa Manslayer yung sakit na meron siya. Bali sa current situation ngayon ay parang normal lang si Okita Soji na walang sakit na iniinda. Nagawa nga ni Susanoo gamitin ang kanyang malaking espada at iangat ito para madepensa ng kanyang sarili sa gagawing slashing attack ng Manslayer. Makikita nga natin na grabe yung facial expression ni Okita Soji. Consider na how he is more excited sa nagaganap na kompetisyon. Naging questionable pa nga sa ibang mga manonood kung bakit nga daw yung ganitong individual na tao ay nabigyan ng title as a Humanity's Strongest Manslayer. Hindi nga natin tukoy mga kaibigan kung sino yung nagsasalita nito, pero we all know na nasa side ito ng mga gods. So mabalik tayo. Nagawa nga ni Okita Soji matamaan ng divine weapon ni Susanoo no Mikoto at masira ang bandage na nakapalibot dito. Pero ang nakakapagtaka nga dito mga kaibigan ay nasira talaga yung divine weapon ng God Slayer. Then ayun nga mga senpai, sa sumunod na panel ay nagbago ang wangis ng divine weapon ni Susanoo. From giant sword na nakita nating pasan-pasan niya sa kanyang balikat ay nag-iba ang physical na anyo at naging isang normal na samurai sword. So meaning ang nawasak lang ni Okita Soji ay walang iba kundi yung bandage lang at ang nakapalibot na first layer ng divine weapon ni Susanoo no Mikoto. Napaka-interesting nga dahil ito yung pinaka-original form na sandata ng God Slayer na na-reveal pa mismo sa kompetisyon. Nagsalita pa nga si Susanoo na ang kanyang sandata ay nakadesenyo upang pumatay nga daw ng mga demonyo. Then sa next panel ay makikita natin yung sandata ni Susanoo no Mikoto na fino-forge ng maraming gods. Then may napaka-interesting nga dito mga kaibigan dahil may isang gods na na-reveal. Hindi nga natin alam kung ano ang connection nito sa God Slayer na si Susanoo. Pero base sa ating nakikita na larawan ay may dala-dala itong hammer para sa pag-forge ng mga weapon. Kaya meaning ay dinala ni Susanoo ang kanyang divine weapon dito para palakasin at ilabas ang true form ng espada niya. Kasi alam naman natin na nakuha ito ni Susanoo sa pagtalo niya sa 8-headed dragon. Bali sa spoiler chapter na ito ay binigyan lang nila ng enhancement ang sandata ni Susanoo. Napaka-questionable nga mga kaibigan ang bagong karakter na ito dahil pwede siyang gods na gumawa ng divine weapon na ginagamit ng mga gods sa pakikidigma or we can consider as a divine swordsmith. So mabalik tayo. Nagtaka nga si Miyamoto Musashi at Kojiro Sasaki dahil para sa kanila bakit pa daw gagawin ni Susanoo baguhin ang anyo ng kanyang divine weapon. Lalo't we all know na kusa niya lang itong nakuha as a reward. Hindi nga natin tukoy ang kasagutan mga kaibigan dahil hindi kumpleto yung mga translation ng spoiler na ito. Pero for my opinion ay binago talaga ito ni Susanoo from giant sword to katana dahil sa pagkaumaling niya sa samurai era or ang Bakumatsu period. Then para na rin magkaroon ng enhancement sa mga divine swordsmith. May pa-bonus panel pa nga sa chapter na ito, kumbaga isang flashback kasi masasaksihan natin yung POV between Adamas at Hades kung saan ay pinaplano ni Hades na makipag-ugnayan kay Hermes at sabihin ni Hermes kay Poseidon na wag paslangin si Adamas at tumingi rin siya ng request kay Beelzebub kung maaari nga daw ay palitan ng katawan nito na nawasak sa ginawang atake ni Poseidon. Hindi nga nagustuhan ni Adamas yung katawan na meron siya na parang cyborg. Ulitin ko lang mga senpai na flashback lang ito. Bali pinapakita lang sa atin ng author yung mga nangyari kung bakit nabuhay si Adamas sa kamay ni Poseidon at ano yung naging hakbang ni Hades upang maligtas ang kanyang kapatid na si Adamas. Nakakapanabik nga ang spoiler chapter na ito as you can see na na-reveal ang bagong form na divine weapon ni Susanoo no Mikoto na isang samurai sword or katana. Then meron ring pinakitang bagong karakter sa spoiler na ito na may malaking ambag sa istorya ng Record of Ragnarok. Kaya stay tuned lang mga senpai sa full chapter natin. Dahil ang full chapter natin ay possible magbago yung mga detail ng spoiler. Then highly recommend to watch my full chapter kasi binibigyan ko talaga ng effort ito like video effect
at sound effect para ma-feel nyo yung panonood. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. Paalam!